Ang mga diktador ng Iran ay gumuho alas 2:30 ng madaling araw matapos nilang itago ang mga biktima sa isang madaling araw na naglantad sa kung ano ang sinubukang itago ng Tehran sa likod ng mga rehas malayo sa mga kamera at tinabunan ng ingay ng mga pag-atake. Ayon sa organisasyong Iran Human Rights, hindi bababa sa 47 na bilanggong politikal ang binitay noong 2026, halos 3 beses ng 16 na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ginamit ng rehimen ang digmaan para pabilisin ang hatol, gipitin ang pamilya, limitahan ang impormasyon at pigilan ang pagbigay ng bangkay sa kamag-anak. Naniniwala ang pamunuan ng Iran na ang mga misil sa Hormuz, pag-atake ng Estados Unidos at takot sa pandaigdigang krisis sa ekonomiya ay maghahari sa balita. Pero nagsimula ng lumitaw ang kapalit nito. Habang naguutos si Donald Trump ng bagong pag-atake at pinipilit ang industriya ng militar, lumalabas muli ang ulat ng mga lihim na pagbitay habang sinasabing malapit ng matalo ang Iran. Nagsimula kami ng isang welga sa gutom na walang tubig. Nagprotesta kami laban sa hatol ng bitay. Hiling namin huwag kaming bitayin. Welga sa gutom, sabihing hindi. Ngayon, 7 sa mga lalaki ang dinala para bitayin. Tinututulan namin ang bitay na ito. Ang rehimen na nagbebenta ng paglaban sa ibang bansa, ngunit pinaparatangan ng pagpatay sa mga kalaban sa loob ng mga bilangguan at paggamit ng tunggalian para itago ang kahinaan. Ngayon, sa paglabas ng mga numero, nagsisimula ng mabasag ang sinasabi ng gobyerno ng Iran tungkol sa katatagan sa harap mismo ng kanilang mamamayan. Lalong tumindi ang paratang noong Hulyo 15, 2026 nang inilatala ng CNN ang mga salaysay ng mga pamilyang Iranian at datos mula sa Iran Human Rights na nakabase sa Norwegia. Ipinapakita ng talaan na may 47 na bilanggong politikal ang binitay ngayong taon kumpara sa 16 sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pinakahuling kaso si Mohammed Amin Derhagani na inaresto dahil sa paglahok sa mga protesta noong Enero at tinatulan sa isang prosesong tinawag ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na hindi makatarungan. Sinubukan kunin ang pahayag ng pamahala ang Iranian, ngunit nang patuloy ang kanilang sistema ng panunupil na halos walang transparency. Ibinunyag rin kung paano itinago ang mga pagkamatay na ito. Simula Marso, halos araw-araw na naitala ng mga grupong karapatang pantao ang pagbitay kung saan ang mga pamilya ay sinabihan lang matapos ang kamatayan, pinatahimik ang mga kamag-anak at minsan hindi ibinabalik ang bangkay. Hindi bababa sa 24 na tao ang binitay sa panahong yon hanggang sa simula ng Mayo. 6 sa kanila ay sa loob lamang ng 2 araw. Ang internet blackout ng rehimen ay nagpapahirap sa komunikasyon at paglabas ng ebidensya. Lumili ka na kadilimang kailangan ng mga ahente ng Tehran para kumilos ng walang pangangasiwa. Sa loob ng mga bilangguan, hindi nawala ang pagtutol. Ang Martes na walang parusang kamatayan ay kumalat sa hindi bababa sa 50, 6 na unit, kung saan lingguang hunger strike ang ginagawa ng mga bilanggo laban sa makinarya ng pagbitay. Noong gabi ng Marso 29, 2026, sinalakay ng mga anti-riot na ahente ang isang bahagi ng bilangguan ng Gesel Rezar upang kunin ang 6 na bilanggong politikal. Sinubukan ng iba pang mga bilanggo na pigilan ang paglilipat, ngunit sila ay dinala sa selda ng pag-iisa at sa mga sumunod na araw, inihayag ang pagbitay sa 6. Kinokontrol ng diktadura ang impormasyon dahil alam nilang bawat pangalan na nailalatala ay sumisira sa opisyal nilang bersyon ng normalidad. Nanghako si Donald Trump ng suporta sa mga Iranian noong protesta at nanayoy muling hinihingi ang katuparan nito. Tumagal ang digmaan na dulot ng panibagong dagok sa ekonomiya at lantad pa rin ang mga bilanggong politikal. Imbes na tratuhin ng rehimen bilang mapagkakatiwala ang katuwang, ibinalik ni Donald Trump ang presyon militar sa rehimen. Iginit ni Trump sa Pennsylvania na malapit nang matalo ang Iran at iniwang bukas ang posibilidad na palawakin pa ang mga operasyon. Umuusbong na at malapit na nating matalo ang Iran. Malapit na silang matalo.
Sa tingin ko, pwede pa itong gumanda. Pero kamangha-mangha na talaga. Salamat. Noong Hulyo 15, tinamaan ng mga pag-atake ang depensang baybayin at mga posisyong militar na ginagamit sa alitan sa kipot ng Hormuz, habang gumanti ang Tehran laban sa mga pasilidad na konektado sa Estados Unidos sa rehiyon. Hinimok ni Trump ang mga pangunahing tagagawa ng kagamitang pandepensa na pabilisin ang produksyon. Sa pagpupulong sa kolehiyo ng digmaan ng hukbo sa Carlisle, hiniling ng Pangulo na pabilisin ang paggawa ng hindi isinusugal ang kalidad. Malinaw ang dahilan. Ang mga digmaan sa gitnang silangan at Ukraine ay kumonsumo ng inventaryo at nanpakita ng hadlang sa kakayahan ng industriyang Amerikano. Gumamit ang Pentagon ng pangmatagalang kontrata para hikayatin ang pagtatayo ng pabrika habang nag-anunsyo ang mga kumpanya ng pamumuhunan sa AI, robotika, kalawakan at makabagong produksyon. Layunin ng Washington na mapanatili ang presyon ng hindi naapektuhan ng kakulangan sa kagamitan. May presyon din sa labas ng labanan. Noong ika-15 ng Hulyo, inihayag ni Trump na pinalaya ng Iran ang isang Amerikanang babae na nakakulong mula pa noong Disyembre 2024. Hindi ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ligtas na siya at nasa labas ng Iran. Nangyari ang pagpapalaya habang pinag-aaralan ng Washington ang mga bagong hakbang at sinusubukan ng Tehran na buksan muli ang negosasyon. Ipinakita ng kilos na ramdam ng rehimen ng presyon kahit pilit nitong ipakitang kontrolado nito ang sitwasyon sa harap ng mamamayan. Si Robert Pape, propesor sa Universidade ng Chicago, ay nagbigay ng mas madilim na prediksyon. Sinabi niya na papalapit sa bingit ang pandaigdigang ekonomiya at inihambing niya si Trump kay Herbert Hoover. Tanong ito kung gaano kalala ang mangyayari. Hindi naman ibig sabihin na hindi ito masama. Sigurado akong magiging Herbert Hoover si Trump. Sigurado ako. Ang pangalan ni Hoover ay konektado sa kahirapan at pagdurusa sa US. Oo, tama. Isa rin itong pandaigdigang depresyon, hindi lang sa Estados Unidos. Nang nilagdaan ni Trump ang Memorandum of Understanding, sinabi niya, mauubos na ang ating langis sa 4 na linggo. At ayokong maging si Herbert Hoover. Nilagdaan ni Trump ang Memorandum of Understanding, pero hindi pa rin nailalabas ang langis. Patuloy pa rin nababawasan ang mga reserbang langis gaya ng dati. Walang nakakaalam kung gaano kalala ang mangyayari, pero alam ng lahat na ang tanong ay gaano ito kalala, hindi kung masama ba ito. Kaya habang naubos ang mga reserba ng langis at sarado pa rin ang Hormuz, ubos na ang lahat ng ating reserba at sobrang gas, Richard. Kaya ang mangyayari ay ang pandaigdigang ekonomiya ay papalapit ng papalapit sa tuluyang pagbulusok. Babala ito tungkol sa panganib ng matagalang pagkaantala ng lanis at kalakal sa Hormuz. May banta sa ekonomiya dahil ginagamit ng Iran ang pandaigdigang kalakalan bilang sandata at ang bawat barko bilang kasangkapan ng panghinikil. Ayos sa mga otoridad at analista, nagpapahiwatig ang Iran ng paggamit ng ruta mula Yemen para bantaang ang daan ng nag-uugnay sa Dagat na Pula at Golpo ng Aden. Ang plano ay mabubukas ng bagong harapan laban sa Washington at ilalagay sa panganib ang dalawang mahalagang ruta, Hormuz at Bab el-Mandeb, ng sabay. Sinabi ng mga pinuno ng Houthi na kaya nilang sabay-sabay isara ang mga ruta kung lalala ang labanan. Kailangang umikot ang mga barko sa timog ng Afrika na magpapamahal sa transportasyon ng gasolina at pagkain. Diyan mas malinaw na lumalabas ang pagbagsak sa politika at moralidad ng rehimen. Ipinapakita ng Tehran ang lakas sa Golpo. Nagbabantang isara ang rutang pandagat at umatake sa puwersang Amerikano. Ngunit kailangan nilang patahimikin ang mga walang armas na bilanggo. Para mapanatili ang kontrol sa loob ng sariling bansa, ang panunupil ay hindi hiwalay na detalye sa digmaan. Bahagi ito ng estratehiya ng mga lider ng Iran para mabuhay. Habang mas napipressure ang militar, mas pinapabilis ng hudikatura ang paghatol at itinuturing na kaaway sa digmaan ang mga kalaban. Ngayon, ang mga pamilya ng mga nakakulong ay nakikipag-agawa ng atensyon sa pambobomba, banta at negosasyon. Ang ilan ay naninirahan sa labas ng Iran at ginagamit nila ang mga panayam para ipalaganap ang mga pangalan bago pa mahuli ang lahat. May ilan namang nananatiling minamanmanan, di alam kung kailan tatawagan o kung papayagan silang ilibing ang kanilang mga kamag-anak. Umaasa ang rehimen sa takot para pigilan ng mga bagong protesta. Pero bawat pagbitay na nalalantad ay nagpapalala ng pinsalang pampulitika at ipinapakita na ang lakas na ipinagmamalaki ng Tehran ay nagtatago ng kawalang katiyakan sa loob ng mga bilangguan. Sinisikap ni Trump na damitin ang kahinaang ito para sa matinding presyon.
Ang pagpapalawak ng produksyong militar, pag-atake sa posisyon ng Iran, pagtatanggol sa mga ruta ng kalakalan at pagpilit sa negosasyon ay estratehiyang nagpapaliit sa galaw ng rehimen. Hamong napigilang ang Tehran na gamitin ang oras na kakampi at ipagpatuloy ang pagbitay sa mga kalaban habang ang mundo ay nakatutok sa mga labanan. Nagpakawala ang mga kaibigan natin mula Iran ng 111 misil ilang linggo na ang nakakaraan. Itinarget ang mga iyon sa Abraham Lincoln na isang napakagandang aircraft carrier. Ang SS Abraham Lincoln, 111 sa maikling panahon. Sa 111 misil na pinakawalan, 111 ang madaling napabagsak sa dagat. Isipin mo yon. Ipinakita ng digmaan na kayang itago ng pamahalang Iranian ang mga biktima, pero di nila mabubura lahat ng pangalan. Maaring di sa Hormuz magsimula ang susunod na pagsiklab. Maaring magsimula ito sa bilangguan kapag ang takot ay tumigil sa pagprotekta sa mga diktador at naging dahilan ng pag-aaklas na sinubukan nilang pigilan. Salamat sa panonood hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag gamit ang PixKey sa screen. Kami ay isang independenteng channel. Layunin naming panatilihin kang mulat sa katotohanan. Ano yung ambag ang tumutulong sa amin na magpatuloy?